Nagbabala si Ash kay Pikachu na kayang mag-camouflage ni Kecleon. Nag-aalala si Brock dahil walang kaalaman si Ash sa mga Pokemon ni Harrison na mula sa rehiyon ng Hoenn, habang sinabi naman ni Oak na kailangang manalo ni Ash sa laban na ito para mapabilang sa top 4. Nag-oobserba si Gary habang naglalaban sina Pikachu at Kecleon. Itinago ni Kecleon ang sarili sa pamamagitan ng paghalo sa kulay ng field, bagamat nakikita pa rin ang guhit sa tiyan nito. Gumamit si Pikachu ng quick attack, pero mabilis na umalis si Kecleon sa kanyang pwesto at tumakbo sa mga damo sa paligid. Dahil sa patuloy na paggalaw ni Kecleon sa matataas na damo, nadismaya ang nanay ni Ash dahil hindi siya makakuha ng malinaw na litrato nito. Narinig ni Pikachu ang mga galaw ni Kecleon at umatake, pero nadilaan siya nito. Gamit ang kanyang dila, inihagis ni Kecleon si Pikachu palayo. Gumamit si Kecleon ng Psybeam na muntik nang hindi maiwasan ni Pikachu. Susubukan sanang dilaan ni Kecleon si Pikachu, pero nagtago si Pikachu sa gitna ng mga damo. Ginamit ni Kecleon ang kanyang dila para putulin ang mga damo. Gayunpaman, pinigilan ni Pikachu si Kecleon sa pamamagitan ng paghila sa dila nito. Habang hawak ang dila ni Kecleon, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt kaya nakuryente si Kecleon at natalo. Ibinalik ni Harrison si Kecleon at inilabas ang Pokemon na kanyang bagong huli, si Sneasel. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero masyadong mabilis si Sneasel at gumamit ng Metal Claw na tumalo kay Pikachu. Nagulat si Misty, pero sinabi ni Brock na ayos lang dahil kung mananalo si Ash ng dalawang magkasunod, baka masyado itong maging kampante. Inilagay ni Ash si Pikachu sa bench, saka inilabas si Totodile na gumamit ng Water Gun. Umiwas si Sneasel at gumanti ng Metal Claw. Gayunpaman, kinagat ni Totodile ang braso nito at sumayaw, na naging sanhi ng pagtama ni Sneasel sa lupa. Ginamit ni Totodile ang kanyang buntot para atakihin si Sneasel at talunin ito. Inilabas ni Harrison si Hypno, kaya gumamit si Totodile ng Leer. Ngunit walang epekto ang Leer kay Hypno na gumamit ng Hypnosis kay Totodile. Pinalutang ni Hypno si Totodile gamit ang Psychic at itinapon palayo na naging dahilan ng pagkatalo ni Totodile. Inilabas ni Ash si Snorlax na natutulog pala, kaya natuwa si Ash dahil isang uri daw ito ng depensa kontra sa Hypnosis. Pero gumamit si Hypno ng Dream Eater para ubusin ang enerhiya ni Snorlax. Gayunpaman, dahil sa atake ay nagising si Snorlax at galit na galit ito. Gamit ang Hyper Beam, tinalo ni Snorlax si Hypno. Sinabi ni Harrison na maganda ang ipinapakita ni Ash, pero malalampasan niya ito. Umaasa si Ash na mananalo siya sa laban, bagamat ipinaalala sa kanya ni Brock kung sino ang kanyang kalaban. Naniniwala pa rin si Ash na matatapos niya ang laban sa paraang ipagmamalaki siya ni Gary. Samantala, nagtatayo ng bagong gusali ang Team Rocket dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo ng mga badge. Sa laban, inilabas ni Ash si Noctowl at si Harrison naman ay si Steelix. Tinamaan si Steelix ng Confusion, pero gumanti ito ng Sandstorm. Gumamit si Steelix ng Dig laban kay Noctowl. Sinabi ni Misty na isang malakas na trainer si Harrison, pero umaasa si Brock na kaya ni Ash ang hamon na ito. Gumamit si Noctowl ng Hypnosis, pero natamaan ito ng Iron Tail ni Steelix at natalo. Sinabi ni Oak na ginamit ni Harrison ang sandaling pahinga kanina para kumalma at gumawa ng mas magandang estratehiya. Muling ibinalik ni Ash si Snorlax na gumamit ng Hyper Beam, pero napigilan ito ng mapuluputan ni Steelix. Gumamit si Steelix ng Crunch, pero tinamaan ito ng Ice Punch ni Snorlax at tuluyang natalo ng Hyper Beam. Inilabas ni Harrison si Houndoom na gumamit ng counter para ibalik ang Hyper Beam ni Snorlax na naging dahilan ng pagkatalo ni Snorlax. Sinabi ni Brock na maraming kakaibang Pokemon si Harrison, habang sinabi naman ni Misty na may tig-dalawang Pokemon na lang sina Ash at Harrison. Inilabas ni Ash si Bayleef na ikinagulat ni na Harrison, Brock, at Misty. Sinabi ni Oak na dehado si Bayleef sa laban na ito kaya gusto niyang malaman kung may magandang plano ba si Ash, dahil kung wala ay mas pinaganda pa sana nito ang pagkakasunod-sunod ng kanyang mga Pokemon. Nagsimula si Bayleef sa Razor Leaf, pero sinunog lang ito ng Flamethrower ni Houndoom. Susubukan sanang mag-headbutt ni Bayleef, pero sumablay ito. Gumamit siya ng Vine Whip para isarado ang bibig ng Houndoom at mapigilan ito sa pag-atake. Napagtanto ni Harrison na ang pag-headbutt ay isa lamang panglito. Ibinalibag ni Bayleef si Houndoom sa lupa at tinalo ito gamit ang Body Slam. Inamin ni Harrison na matagal na siyang hindi nakikipaglaban ng ganito, pero gaya ni Ash, ayaw niyang matalo, kaya inilabas na niya ang kanyang alas na si Blaziken. Sinabi ni Oak na ang Blaziken na ito ay nakikita lamang sa rehiyon ng Hoenn. Sinabi ni Brock na mula sa isang kawali ay parang nalipat lang si Ash sa isa pang kawali. Gumamit si Bayleef ng Razor Leaf, pero sinipa lang ni Blaziken ang mga dahon palayo, kaya nawala ng bisa ang atake. Gumamit si Bayleef ng Vine Whip, pero sinalo lang ito ni Blaziken gamit ang kamay at hinila si Bayleef palapit.
Gagamit sana si Bailiff ng Body Slam, pero nasuntok siya ng Fire Punch at natalo, kaya tig-isang Pokemon na lang ang natitira kina Ash at Harrison. Sinabi ni Ash na malakas si Blaziken, pero mayroon siyang kakampi na kayang tumapat dito. Inilabas ni Ash ang kanyang sikretong sandata, si Charizard. Gumamit si Charizard ng flamethrower at ganon din si Blaziken, na nagresulta sa matinding banggaan ng dalawang atake at pagbuo ng isang higanting bola ng apoy. Nanatiling hindi gumagalaw ang dalawang Pokemon. Gumamit si Charizard ng flamethrower na iniwasan ni Blaziken sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas. Gumamit si Charizard ng Dragon Rage, pero naiwasan ito ni Blaziken gamit ang Quick Attack, habang lumipad naman pa itaas si Charizard at iniwasan din ang flamethrower ni Blaziken. Parehong gumamit ng flamethrower sina Charizard at Blaziken, na nagbanggaan at muling lumikha ng isang malaking bola ng apoy. Alam ni Oak na inaasahan na sa mga trainer ng league ang pagkakaroon ng mga Pokemon na nasa mataas na level. Gumamit si Blaziken ng Quick Attack na iniwasan ni Charizard, pero tinamaan si Charizard ng Fire Punch ni Blaziken. Gumanti si Charizard ng flamethrower at tinamaan niya si Blaziken. Inamin ni Ash at Harrison na ang kani-kanilang mga Pokemon ay mahusay na nasanay at talagang malakas. Gumamit si Blaziken ng Quick Attack, pero nahampas ito ng buntot ni Charizard. Gumamit si Charizard ng Seismic Toss, binuhat niya si Blaziken sa langit at ibinagsak ito ng malakas sa lupa. Natuwa si Ash dahil akala niya ay nanalo na siya. Gayunpaman, muling tumayo si Blaziken at naghanda sa laban. Sinabi ni Brock na bago pa man tumama sa lupa si Blaziken, gumamit ito ng flamethrower sa lupa para mapahina ang kanyang pagbagsak. Gumamit si Blaziken ng Quick Attack na nakapinsala kay Charizard, na gumanti naman ng flamethrower. Sinubukan muli ni Charizard na gumamit ng Seismic Toss, pero tumalon si Blaziken at gumamit ng Blaze Kick na tumama kay Charizard. Sugatan na si Charizard, pero nakagamit pa rin ito ng Dragon Rage para kontrahin ang flamethrower ni Blaziken. Parehong tumalsik ang dalawang Pokemon dahil sa malakas na pagsabog. Sinubukan ni na Charizard at Blaziken na tumayong muli. Nag-cheer sina Brock, Misty, Pikachu, Togepi, Politoed, Delia, at Oak kay Charizard para makatayo ito. Parehong nagawang tumayo ni na Blaziken at Charizard. Gagamit sana si Charizard ng flamethrower pero hindi nito nagawa, at tuluyan na itong bumagsak dahil sa sobrang pagod at mga pinsalang natanggap. Natalo si Charizard, kaya si Harrison ang nanalo sa laban na ito. Nadismaya sina Misty at Brock, habang sinabi naman ni Oak na mas marami lang ng kaunti ang pinsalang natanggap ni Charizard, pero maganda ang laban. Nang maglaon, dumating si Officer Jenny para sunduin si Squirtle dahil kailangan na nitong bumalik sa kanyang firefighter squad. Nagpasya na rin sina Oak at Delia na bumalik sa Pallet Town dahil iniwan lang nila kina Mimey at Tracy ang ilang mga gawain doon. Nag-aalala si Oak para kay Charizard, pero naniniwala si Ash na sapat na tulog lang ang kailangan nito para muling makabawi ng lakas, pagkatapos ay babalik na ito kay Liza. Kumaway na ang mga bida para magpaalam sa nanay ni Ash at kay Oak, na naglakad na paalis. Samantala, nakuha na ng Team Rocket ang kanilang gusali, pero wala pa silang maibenta ng mga badge sa mga tao dahil hindi pa dumarating ang kanilang mga order. Nakipaglaban si Harrison sa isa pang trainer sa league, pero ang kanyang Houndoom ay natalo ng isang Rhyhorn. Nagulat sina Misty at Brock, pero naintindihan nilang gusto ni Harrison na pagpahingahin si Blaziken kaya hindi niya ito ginamit sa laban. Kinagabihan, binisita ng mga bida si Harrison, na natutuwa dahil nakarating siya sa top 4. Iniulat ni Harrison na maayos na ang kalagayan ng kanyang Blaziken. Tinanong niya si Ash kung taga Pallet Town ba siya, kung saan nakatira si Oak. Nang kinumpirma ito ni Ash at tinanong kung paano niya nakilala si Professor Oak, sinabi ni Harrison na lagi niya itong naririnig kay Professor Birch na mahilig sa field research at sa mga Pokemon. Sinabi ni Harrison na laging sinasabi sa kanya ni Birch na kung gusto niyang matuto ng tungkol sa mga Pokemon ng tama, dapat niya itong mahawakan at makita ng personal, kaya naniniwala si Harrison na ito ang dahilan kung bakit siya naglalakbay. Inamin ni Harrison na ito ay isang kapanapanabik na karanasan, kaya pinayuhan niya si Ash na pumunta sa Hoenn para makita ang mga Pokemon doon na hindi pa nito nakikita, tulad ng Blaziken. Tinanggap ni Ash ang alok ni Harrison, pero biglang may narinig silang sigaw. Pinuntahan ng mga bida at ni Harrison ang sigaw at nakakita ng tatlong anino, kaya inilabas ni Ash si Noctowl na gumamit ng foresight para ipakita na ang mga anino ay tatlong Misdreavus lang. Dumating rin si Gary para tingnan ang nangyayari, at napansin nito na may hinahanap ang mga Misdreavus. Lumipad ang mga Misdreavus at sinundan ito ng mga bida, at nakakita sila ng isa pang Misdreavus na naipit sa ilalim ng isang puno. Sinubukan ng lahat na buhatin ng troso at nagtagumpay naman sila, kaya nakalaya ang Misdreavus. Pagkatapos tingnan ni Gary kung ayos lang ito, lumipad na ang Misdreavus kasama ang iba pa nitong kasama.
Sinabi ni Gary na natakot siguro ang mga Miss Drivas sa ingay ng league dahil sa taas lang ng Mount Silver nakatira ang mga ito. Inamin ni Ash na mas marami pa palang alam si Gary tungkol sa Pokemon kaysa sa inaakala niya, pero sinabi ni Gary na marami pa siyang hindi nalalaman at ikinwento ang mga iba't ibang uri ng mga nakakabilib na ebolusyon na nakita na niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Gary na gusto niyang maging isang researcher na dalubhasa sa ebolusyon. Sinabi ni Gary na ito na ang huli niyang tournament at nagpaalam na kay Ash bago ito lumakad palayo. Kinabukasan, tinalo ng isang Rapidash ng Rhydon, kaya ang trainer na si John Dixon ang nanalo sa laban at naging champion ng league. Iginawad sa kanya ni Charles Goodshaw ang tropeyo ng league. Nang maglaon, sinubukan ng Team Rocket na magbenta ng mga badge, pero wala na silang customer dahil tapos na ang league. Gayunpaman, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa Team Rocket para maningil ng buwis. Pumasok ang Team Rocket sa kanilang bagong gusali at inactivate ito, na naging dahilan para matakot ang mga taong naniningil sa kanila at tumakbo. Nagpasya si Gary na pumunta muna sa Mount Silver bago umuwi, habang si Harrison ay pupunta sa Indigo League, at ang mga bida naman ay dadaan sa Viridian City papuntang Pallet Town. Ngunit biglang lumitaw ang Team Rocket sa kanilang mobile building at nagpasya ang mga ito na kunin si Pikachu. Binanggit nito ang kanilang motto, pagkatapos ay nagpakawala ng missile at naglabas ng net para kay Pikachu. Inilabas ni Gary ang kanyang Blastoise na gumamit ng Hydro Pump para sirain ang net, habang inilabas naman ni Harrison ang kanyang Blaziken na gumamit ng Flamethrower para sunugin ang gusali. Gamit ang Thunderbolt, pinasabog ni Pikachu ang gusali na nagpatalsik sa Team Rocket. Nagpasalamat ang mga bida kina Harrison at Gary para sa kanilang tulong. Sinabi ni Gary at Ash sa isa't isa na ibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa mga napili nilang gawin. Naniniwala si Harrison na mananatiling magkaribal sina Ash at Gary kahit magkahiwalay na ang kanilang landas. Umaasa sina Brock at Misty na makakarinig pa sila ng tungkol sa research ni Gary sa hinaharap, kaya nangako si Gary na ibabahagi ang kanyang mga gawa. Pagkatapos nun ay naghiwa-hiwalay na silang lahat para hanapin ang kani-kanilang sariling tadhana.